Nais makita na maging normal ang sitwasyon sa hangganan ng Pakistan at Afghanistan matapos dumala ng husto ang relasyon ng dalawang bansa nitong mga nakaraang buwan. Hindi ito unang beses nag-alok ang Russia na mamagitan dahil maaaring maapektuhan ang mahahalagang daanang pang-ekonomiya sa kaguluhan sa hangganan. Ang Russia lang ang formal na kumikilala sa pamahalaan ng Taliban sa Afghanistan. Kasama natin ngayon para talakayin ito ang senior correspondent Owen Altman. Owen, ano talaga ang impluensya, interes at kapangyarihan ng Moscow dito? Bianca, may sabay-sabay na nangyayaring magkakaibang pangyayari. Bahagi lang ito ng mas malawak na sitwasyon. Kasabay nito, sa komperensya sa Russia, pumirma ang mga opisyal ng Russia ng kasunduang depensa sa Taliban. Russia lang ang nag-iisang gobyerno sa mundo. Tanging Russia lang ang kumikilala sa Taliban bilang gobyerno ng Afghanistan at pumirma ng kasunduang depensa para sa alyansang militar. May mga medyang Europeo, Bianca, na nagkatanong kung gaya ng North Korean soldiers na lumalaban kasamang Russia sa Ukraine, posible ring makita ang Taliban fighters na makipaglaban kasamang Russia sa Ukraine. Motibo ba ng Russia ang kasunduang pangdepensa sa Taliban? Posibleng may iba pa silang layunin. Palaging turing ng Russia na bahagi ng kanilang pinalawak na sona ng impluensya sa mga karatig bansa ang Afghanistan. Tama ba? Kahangganan ng Central Asia na siya namang hangganan ng Russia kung babalikan ang 1,970 at 70 at ang pananakop ng Soviet at pagkatapos ay ang digmaan noong dekada 80. Kaya maaring ito rin ang paraan ng Russia para maagapan agad ang presensya ng ISIS sa Afghanistan. Maghanap ng paraan para kontrolin ito upang hindi ito lumawak papuntang Central Asia gaya ng sinasabi ng mga opisyal ng Russia na kanilang kinababahala. At pagkatapos ay tuluyang makarating sa mismong Russia. Maaring naistulungan ng mga Ruso ang Taliban na kontrolin ang sarili nilang teritoryo, lalo na ang hilagang bahagi nito, malapit sa Central Asia at may presensya ng ISIS. Ano kaya ang makakatulong dito sa Russia? Kung walang bigmaan sa pagitan ng Pakistan at ng Taliban, kung magiging tahimik ang hangganan na yon, magagamit ng Taliban ang mga resources na makukuha nila mula sa Russia sa mas tapakipakinabang na paraan sa hilaga na makakatulong sa mga Ruso at sa kanilang interes sa tinatawag nilang pinalawak na malapit na karating bansa. Hindi minamadali ng Pakistan at Taliban ang pagtatapos ng digmaan. Nagkita sila sa Urumqi, Xinjiang, China noong nakaraang buwan para mag-usap. Apibo ang mga Chino sa pagmamamagitan sa sigalot ito, ngunit hindi sila nagkaroon ng kasunduan. Ang mga Pakistani, sa totoo lang, Bianca, ay inaakusahan ng Taliban na nakikipagtulungan sa India. Nakikipagtulungan sa India para saan? Sinuportahan ng Taliban ang mga grupong Islamistang militante sa Pakistan. Ang TTP ang pangunahing grupong nagsasagawa ng mga teroristang pag-atake sa loob ng Pakistan. Sinasabi ng mga Pakistani na ang Taliban ang nasa likod nito. Sinasabi naman ng Taliban na hindi sila ang may gawa at ano't anuman, hindi nila kayang kontrolin ang TTP. Kaya naman, ang Pakistan ay nagsasagawa ng mga pag-atake mula sa himpapawid at binibigyan ng Estados Unidos ng pahintulot ang Pakistan na gawin ito. Gustong Rusya na pigilan ang laban sa timog at ilipat ang atensyon ng Taliban sa Hilaga para maprotektahan ang teritoryo ng Rusya. Sige, Owen Altman. Maraming salamat sa pagpapaliwanag niyan para sa amin. Manatili naman tayo sa Afghanistan at mga karatig lugar nito habang humaharap ang bansa sa pinakamalalang kagutuman sa kasaysayan. Higit 4.7 milyong tao lampas sa ika-10 ng populasyon ay isang hakbang na lang sa tagutom. 3 sa 4 na tao ay hindi natutugunan ang pangunahing pangangailangan ayon sa UN. Sa mga lugar na matinding naapektuhan gaya ng lalawigan ng Hawar, ang mga kwento ng mga amang pinipilit pumili kung pababayaan magutom ang anak o ipagbili ang isa nilang anak na babae sa pag-aasawa upang matiyak ang kanilang kaligtasan ay, sa kasamaang palad, mas nagiging karaniwan. Habang ang bagong batas sa kasal ay lalo pang nililimitahan ang karapatan at kalayaan ng mga batang babae at kababayehang Afghan. Para sa dagdag na detalye tungkol dito, makakasama natin si Victoria Fontan, co-chair ng Alyansa para sa Edukasyon ng mga Kababaihan sa Afghanistan. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Mukhang may dalawang magkasabay na usapin tayo dito. Ang pamunuan ng Taliban na walang pag-aalinlangang nililimitahan ang kalayaan ng mga babae at batang babae at pagkatapos ay ang mga kultural na pamantayan at aktual na kalagayan ng mga tao sa mismong lugar na dumaranas ng matinding gutom at hirap na matustusan ang kanilang pangangailangan. Mapanganib ito para sa mga batang babae sa Afghanistan. Nakikita ba natin ang pagdami ng sapilitang kasal? Maraming salamat sa pag-imbita sa akin at sa pagbibigay linaw sa napakasamang sitwasyong ito. Oo, may pagdami. Matagal nang nangyayari sa Afghanistan ang pagbebenta ng mga bata at batang babae para sa kasal. Pero dahil sa matinding kalagayan na nararanasan ng mga pamilya sa mga probinsya, muling gumabalik ang ganitong gawain.
Ito ay dahil sa pagputol ng internasyonal na tulong na nagsimula mula nang maupo ang bagong administrasyon sa Estados Unidos. Malaki ang naging epekto nito sa kalagayan, sa ekonomikong kalagayan ng mga Afghan. At syempre, ito ay dahil sa napakalaking kakulangan sa infrastruktura at mga pulisiya ng kamahalaang Taliban na hindi tumutugon sa pangangailangan ng populasyon. May pagtaas ng iba't ibang salot na kinakaharap ng bansa, pagtaas ng Sa kriminalidad. delikadong kombinasyon ito para sa mga pamilyang pilit makaahon araw-araw. At hindi lang ito nangyayari sa probinsya. Nangyayari rin ito sa Kabul, kung saan pati gitnang uri na pamilya ay nahihirapan mabuhay. Kaya ba ng karagdadang tulong sa pagkain at makataong tulong na pigilan ang mga pamilya na ibenta ang kanilang mga anak o mas malalim pa ba ang ugat ng problema? Isa itong napakalalim na issue. Siyempre, ito ay dahil sa kakulangan ng pangunawang pang-ekonomiya ng mga de facto na autoridad ng Taliban. Bumibigo ang bansa sa lahat ng antas. Napakakaunti ng mga iniluluwas at napakaliit ng perang umiikot. At ang mga Afghan na yon ay nabubuhay na lang sa mga padalang pera mula sa mga kamag-anak nila sa ibang bansa. Kaya alam mo, dahil sa tigil ang ekonomiya at ang katotohanan higit sa kalahati ng populasyon ay hindi makapagtrabaho dahil hindi lang bawal mag-aral ang mga babae, kundi bawal din silang magtrabaho. Ito ang sanhin ng kahirapan sa ekonomiya. At syempre, ang ibang mga bansa na may ugnayan sa Taliban ay nakikinabang din sa ganitong kalagayang pang-ekonomiya at sila rin ang umaani ng ilan sa mga likas na yaman. Tinutukoy ko dito ang Sina. At dahil sa hindi sapat ang husay ng Taliban sa pakikipagnegosasyon tungkol sa kanilang mga likas na yaman, ibig sabihin nito, syempre, na nananatiling nakatigil ang ekonomiya. Kaya talagang matinding sabayang krisis ito para sa mga Afghan sa kasalukuyan. At hindi ito gumaganda. Magbibigay lang ako ng isang halimbawa. Pamilya ng isa sa aming mga kasamahan sa Kabul ay naubusan na ng mga bagay na pwedeng ibenta sa kanilang bahay. At alam mo, sila, ibig kong sabihin, wala na nga silang sofa dahil naibenta na nila lahat ng gamit sa bahay para lang may makain sila. Inutukoy natin ang mga pamilyang gitnang uri sa Kabul. Napakahirap pakinggan ito. Nakakasakit ng damdamin ang mga kwentong ganito. Pero ano ang magagawa ng pandigdigang komunidad at mga organisasyon para sa karapatang pantao? May paraan ba para matulungan at mapabuti ang sitwasyon? Sa tingin ko, dapat magbigay ng mas matinding presyon ang international community sa gobyerno. Kasama na dito ang iba't ibang bahagi ng populasyon para turuan ang mga kababaihan at bigyan sila ng pagkakataong magtrabaho. At kung uunlad ang ekonomiya, syempre, mababago rin ang kalagayan ng marami. Kaya sa tingin ko, mahalaga ang mas matinding pressure mula sa international community. At saka, hindi rin dapat kilalanin ang gobyernong ito, kundi maglagay ng mga kondisyon bago ito kilalanin. At ang mga kondisyon, syempre, ay para maisama ang iba't ibang bahagi ng populasyon at para sa likas na yaman ng bansa. Sige, Victoria Fontan. Naputol ka sa bandang huli, pero maraming salamat sa iyong mga opinyon at sa pagpapaliwanag tungkol sa napakahirap na isyong ito. Ngayon, si Pangulong Putin ng Russia ay nasa Astana para makipag-usap kay Pangulong Tokayev ng Kazakhstan, kung saan may mga jet na gumuhit ng watawat ng Russia sa langit sa seremonya ng pagtanggap. Mas malaking balita ay tungkol sa enerhiya. Lumagda ang Russia at Kazakhstan ng kasunduan para sa unang nuclear power plant sa Kazakhstan. Tinatayang aabot sa $15 bilyong ang halaga ng proyekto at ayon sa ulat, sasagutin ng Russia ang 85% nito sa export credit.